taong bayan din. Okay, gawa taong bayan. Mas taong Bayan, mayroong malabay ang tao, ang bayan. Bakit ba? kasi numalingan eh. Justisya para kay Eric Mabar! Justisya! Justisya para kay Dave Papelanan! Justisya! Justisya! Tulad nga nila Sara, mas hindi kabataan. Sigurado hindi pumasok. Kabataan. May mga estudyante rin na may mga estudyante rin na lumiban sa kabataan. Parang makisa sa Militar sa kanayunan! Palayasin! Defend! Defend! Defend ang freedom! Defend! Defend! Defend the campus press! Alam mo ba? Ganyan kung sunod-sunod na yung bagay mo papasok sa bansa natin. Kaya nga eh, alam mo ba sa school namin, kahit na ngayon na lang tabi yung bubong namin, di ba sila nag-expect, puro pa-online class ang pa-online class? Akala ba nila kahit natuto tayo sa paulit-ulit na ganito, paulit-ulit natin gagawin, kwento. Uy, ang totoo, viral video ng mga kabataan sa Manila. Nag-walk out sila laban sa korupsyon. Mukhang agad yung school ko eh. Di ba yung kabataan mula sa ibang paaralan. Anak bayan ng National Teachers College
upang igayag ang ating hinanaing na pilit na pinapatahimik ng Estado. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Mga kasama, muli tayo ay nagtipon-tipon sa labas ng ating eskwelahan na nagpapatunay lamang na hindi limitado sa 4 na sulok ng ating institusyon ang kakayahan natin upang gumawa ng pagbabago. Dahil bilang estudyante, isa din tayo sa mga malalaking sektor na naging biktima ng baha at korupsyon. Sa paulit-ulit na pagmumukhay sa kalsada na nagiging dahilan ng matinding trapiko sa buong Kamaynilaan at kung umulan ay nagdudulot ng matinding baha at aksidente. Tayo! Anong asista? Anong asista? Hindi ba tayo lumulutong Sikta? sa baha kapag sobrang Ano to mga estudyante to ng iba't ibang paralan? para magsuspende ng klase? Hindi mo! Kapag nagkasakit na tayo dahil sa leptospirosis, ubo o lagnat, ibigyan ba tayo ng gobyerno ng sapat na tulong pinansyal para ipaghamot tayo? Hindi! Dahil sa hindi sapat na pondo para sa pangkalusugan ay hindi matugunan ng gobyerno ang dapat na layunin nito na magkaroon ng maayos na pasilidad at sapat na supply ng gamot ang mga may sakit at karamdaman. Dito ba nga lang sa ating paaralan Oo. damang-daman na natin ang mabigat na epekto ng korupsyon mula sa budget cuts para sa edukasyon at komersyalismo ito na dapat ay ating karapatan at hindi dapat ginagawang negosyo. Edukasyon! Edukasyon! Karapatan ng mamamayan! Ang karamihan sa atin ay patuloy na naghihirap at patuloy na pinapahirapan ng sistemang ito. Pagpagitan ng mayayaman at mahihirap ay lumalala ng lumalala. Kaya minsan, walang ibang naisip ang mga estudyante kung hindi iwan ng paaralan para magbalat ng gulo sa murang edad. Yung iba naman na nagtatrabaho habang nag-aaral, hindi matama sa iyong lubos ang edukasyong binabayaran dahil sa kagunahan na namutan at katawan mula sa 8 oras sa pagtatrabaho. Hindi din natin may kakaila na yung iba natin, iba naman ay hindi talaga Wala na yan, oo, ano? kalidad na edukasyon. Nag-zero na kayong... Pasilidad, edukasyon. Mula sa pasilidad. Bukas pa yata ang bagyo talaga, idol. Ano? Doon, ang pamantasan, higit na pansin kung paano palalaguin ang kanilang mga negosyo at hindi sa pagpamayabong ng ating kaalaman na dapat sana ay tinatamasa natin mga estudyante. Kung tayo pa ba tayo sa ganitong sistema? Kaya kung titingnan natin sa datos, hindi matatago ng gobyerno ang problema nito sa functional literacy rate sa ating bansa na umaabot sa 18.9 million na katao. Ang hirap pa rin umintindi na kanilang pinabasa. Ilan pa dito ay hindi alam kung paano gagamitin ang mga impormasyon na kanilang natutulong upang makipagsabayan sa matinding pagkasenso ng mga nag-aharing uling kapitalismo sa ating bansa. Kaya hindi na makakapagmaka ibalik pa lang sa pagkaprograma ng ating pamahalaan para tulungan silang umahon sa hirap dahil na din sa pansariling interes at inalasyong pangnegosyo ng mga nakaluslok at pilit silang inilulubog sa kanilang kalagayan sa lipunan. Dito malinaw natin nakikita na walang pagkukusa ang gobyerno na pandayin ang mga mararitang Pilipino upang maging handa sa pakikipagkompetensyon pandaigdig laban sa mga nag-aari uring kapitalista. Sa ganitong maling pamamalakad ay nagre-resulta na din ng hindi mabigil ang paghina sa paglikha ng trabaho para sa mga mamayang Pilipino. Kaya nandito tayo ngayon nating ipon upang baguhin ang sistema at makantan ang tunay na karapatan para sa mga estudyante, kababaihan, manggagawa, magsasaka at sa mga iba pang minorya ng lipunan. At kung hindi ang gobyerno at mga tuwaling opisyal ang mabibigay sa atin ang kapangyarihan na dapat talaga ay sa atin. Tayo ang kikilos upang makamtan ang tunay na demokrasya!
Estudyante ang bayan! Ngayon, ikaw, malaban! Sa malamang hapon, taas na buong pagpupugay sa hanay ng mga kabataan galit sa korupsyon, sa hanay panayang sektor na sinusuka ang dinistiya, magpresa sa ubayan, pananagutin ang mga salot sa lipunan. Ako, Albert Becla, ng punong pagtugod, si Adamson Chronicle at mula sa World Cup. Lagi po akong nabalitaan yun ng lubog na naman ang bansa. Ay kalang nagpas 100 na ang mga namatay, mga nawawala pa rin sa Cebu. Sira-sira ang mga kabahayan, ang isado, ang kabuhayan, at sunod na ang sambayanan. Ngunit, nanatiling nakatayo at takian mga pumuklata kapitalistang gusto mula sa kaban ng bayan. Tama ba? So whether forecast po ang pag-asa, isang potensyal, super typhoon sa mga hagipit ay naguro. Isang nag-aabang na pinsala, nakapilip-balikan na naman ang gobyerno. May katanungan po ako, nasaan na naman ba si Marcos Jr. at Sara Duterte? Nasaan sila? Tuwing nasasalanta ang taong bayan, mga bagyo na sinaduman at pinag-uuktan. Hindi resiliency ang sasaklolo sa mga biktima ng bagyo, kundi kabayaran, mga kurakot, mga sangkot para sa sunod-sunod. Mga kasama, tandaan po natin na hindi tunay na natural disaster ang mga bagyo. Gusto sinisipa si Mother Earth. Ang totoong sakuna ay ang bagsik ng mga nandoon nakaupo sa Malacanang at sa Kongreso. Si Marcos Jr. at Sara Duterte na silang pinakamalaking pakatakot sa bansa ang pangunahing arkitekto ng korupsyon. Ito ay hindi lamang pasapat na nakaw. Ito ay pangmamasakit sa mga babayan. Sa ganitong walang hiyaan ng gobyerno, isipin ba natin ang tao-bayan na pagkalit? Sa ating pagtungo po sa kasaman upang pagkalinahin ang korupsyon at ipensahan ang ating mga pinagpasan, iisa lamang ang tugon ng Estado. Dahas, bilang mga leader na estudyante at yung mga kapos mamamayan ang iniintimidad ng CIDG sa Pilipinas. Nagpapal ito ang sinapit na kontipan sa amin ng kompetisyon sa Menjola. Noon na po, kaparanoid si Marcos Jr. dahil lumalakas lamang ang person at kapitaan at iba't ibang mga sektor magpapanagot sa kanilang walang lubay ng kombinasyon. Kaya tanging mga panuwagan, galit at paninigin ng taong bayan ang babaha sa kasangan. Dito, dudugo ang mga kurap hanggang walang napapanagot at walang pulo. Mainit na pagbati sa inyong lahat. Ako si Gabriel Calangian mula sa Juan Intramuros at Kabataan Parties. Estudyante ng Mapua University at katulad ninyo, ako ay galit na din. Katulad ng maraming kabataan at estudyante dito, araw-araw kong nangangabasan ang epekto ng sablok ng sistema na pinapatakbo na komisyon ng executive interest. Kamakailan lang, sunod-sunod na naman ang pagbaha. Ngunit ang klasya, ito may sosyalista na perspektiba. Kaya mga kasala, ito ang ating inyo, huwag matakot at makikaka, pag-organisa, tumaban at tungo sa kalsada, sa